Mga tropa, bago tayo magsimula sa content natin, kung gusto nyong mag-avail ng mga printing template kasama yung mga application for printing business, i-message nyo lang ako. One-time payment lang to at 2 years lang existing etong cloud server natin at napakalaking tulong neto, lalong-lalo na kung kayo ay nagsisimula sa printing business. Hindi na kayo maghahanap pa ng mga template dyan kung saan-saan. At mga tropa, hindi ko kayo pinipilit na mag-avail neto at lagi kong sinasabi, dapat yung mga hard-earned money ninyo, yung mga gagastusin ninyo ng mga pera, dapat sulit na sulit ninyong magagamit. Kung meron naman kayong mga makukuha ng mga free na mga template, gamitin nyo na lang din. At nagbibigay din naman ako ng mga free at sinasabi ko rin naman sa inyo kung saan nakakakuha ng mga free template. Ito ay para lang sa mga talagang gustong-gusto na meron na talaga silang existing na template. At again, message lang kayo sa ating Facebook page. Marami-rami na nga tayong nasubukan na vinyl sticker dito sa ating sticker printing business. At kahit papano, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko. Naagamit na tayo ng Yasen, naagamit na tayo ng Gagmax, naagamit na tayo ng Quaff, naagamit na tayo ng Yopsoon, at marami pa tayong iba pang itatry na vinyl sticker. At isishare ko rin sa inyo kung ano yung ginagamit ko na vinyl sticker ngayong 2026. At eto pa rin ang ginagamit ko at wala pa rin akong ibang natatry na mas maganda pa dito sa vinyl sticker na to. Although kung makikita ninyo dito sa screen, medyo mataas na yung presyo niya. Minsan umaabot na siya ng 220, yung pinaka matte and yung glossy. Alam naman natin na napakamahal nito. Minsan nga 260 or 270 pa yan, 'di ba? And syempre yung transparent, medyo hindi ko siya ginagamit etong brand na to. At again, etong brand na to ang talagang ginagamit kong sticker dito sa ating printing mga tropa. May mga nakikita na ako at may nagamit na akong alternative dito, yung Yasen na premium. Pero parang pinipace out na siya at alam mo yon, wala nang available sa market sa ngayon. Kasi ayun yung nakikita kong alternative, medyo mura siya. Yung Yasen Premium Vinyl Sticker. Nagamit ko na yon, as in ngayon medyo ang hirap na makakuha ng supply. Kaya naman bumabalik at bumabalik pa rin talaga ako dito sa Yasen. Eto pa rin talaga ang gamit ko na vinyl sticker. Hindi naman siya totally 100% perfect kasi may mga batch or may mga mabibilihan kayo na mga lumang stock. Pero eto talaga kung bakit bumabalik pa rin ako dito sa vinyl sticker na to. I-share ko sa inyo, no, mga tropa, i-compare natin siya dun sa previous na ginawa natin na review, which is etong Yopsoon na brand. Kung makikita ninyo, 145 lang siya. Kung ikukumpara natin dito sa vinyl sticker ni iTech, di hamak talaga na makakatipid ka ng napakalaki, di ba? Isipin mo yung 50 pesos na yon, 1 kilong bigas na yon, di ba? Kung tutuusin. Pero bakit nga ba dito pa rin ako sa iTech kahit na mura etong Yopsoon? Meron akong pinrint dito, mga tropa ko. Etong nasa kaliwa, eto yung Yopsoon na brand. At eto naman na nasa kanan, eto naman yung iTech. Kung tutuusin, mga tropa, halos wala siyang pinagkaiba kung titignan ninyo. At lalong-lalo na kung yung mga experience ninyo or yung mga mata ninyo, hindi nyo siya kayang i-differentiate or hindi nyo nakikita yung pagkakaiba. Ayan, mga tropa, no? Kung makikita talaga ninyo, para sa akin, mga tropa, ha, etong iTech na to, sobrang puti or yung pagka-brightness niya, swak na swak talaga siya sa akin. And eto naman, yung Yopsoon, medyo may konti siyang pagkadilim. Dun pa lang sa pinaka-surface niya, kitang-kita nyo na kagad yung pagkakaiba. And dun sa pag-absorb din ng ink, eto makikita ninyo yung pagkaitim niya, as in itim na itim talaga siya. And dito naman sa iTech, hindi siya ganun kaitim kung tutuusin. Pero eto talaga kung bakit bumabalik pa rin talaga ako sa iTech. Eto talaga yung mga nagiging issue kung bakit iTech pa rin ako. Dito sa pinakadulo na parte na print, na-experience ko na rin to sa Quaff at sa mga iba pang mga brand. Medyo sumasablay talaga siya. Ayan, no, kung makikita ninyo dito sa isa nating camera. And syempre, eto yung mga isa sa mga magiging problema natin sa pagdodoble-doble ng mga print, lalong-lalo na yung registration marks. Kapag hindi maayos yung registration marks ninyo, kapag ikakat na ninyo yan sa inyong mga platter cutter, which is yung ginagamit ko, yung Cameo, di ba? Magkakaroon kayo talaga ng problema niyan. And dito, sa pinaka-iTech natin, smooth na smooth talaga siyang printan. Yan talaga yung pinaka nagugustuhan ko sa brand na to. And may nakita na rin talaga akong alternative dito sa iTech, pero ang hirap na makakuha or makabili, wala nang stocks. Yun nga yung Yasen na premium vinyl sticker.
Kung sasabihin naman ninyo na isang beses lang yan, mga tropa, ang dami kong pinrint dito. Talagang puro ganon. Ayan o. Anyway, eto nga palang pinrint ko na to ay sa tropa ko, kaya okay lang na pagpraktisan ko to. So, ayan o. 'Di ba? Kitang-kita nyo naman talagang sumasablay sa bandang dulo. Ang dami. Ayan, grabe. 'Di ba? Eto pa yung isa. Ayan o, sumasablay-sablay talaga siya. Pero kapag sa iTech mo talaga siya pinrint, talagang smooth na smooth hanggang dulo. Kayang-kaya niyang printan. Hindi naman talaga totally perfect si iTech, pero as in 100% goods na goods siya para sa akin. May mga sumasablay din naman, pero hindi naman natin kakailanganin to dito sa part na to. Ang importante, yung pinakadulo smooth na smooth, hindi siya agaya ng ganyan. Kasi pag may mga customer ka, iaabot mo yung sticker mo or yung pinaprint nila, sablay, 'di ba? Mapapahiya ka sa kanila, 'di ba? Ayun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Kaya naman nag-i-stay pa rin ako sa iTech. Ang dami ko ng mga brand na nasubukan, na-try ko na rin yung R8J8 and syempre sabi nila, mas madikit pa rin talaga yung R8J8 kesa sa iTech, na which is para sa akin medyo madikit nga si R8J8. Pero syempre ang importante talaga sa mga sticker ninyo yung pinaka-output, mga tropa, kung ano yung kagandahan ng coating niya at yung pag-absorb ng ink. Yun talaga yung mahalaga sa akin. Kaya naman kung mapapansin nyo na nagmamahal si iTech, wala tayong magagawa dyan. Sa iTech pa rin ako at nag-i-stay pa rin ako dyan. And ang ginagawa ko, nagdadagdag na lang talaga ako ng presyo. At ang presyo ko na sa ngayon, 75 isang sheet ng ganito, pero merong minimum orders. Kapag ka isa lang yung ipapaprint, sinisingil ko sila ng 100 to 110. Ganun talaga yung presyuhan ko, mga tropa. And syempre, nasa sa inyo na yan kung gagayahin nyo ako, and iba-iba naman tayo ng diskarte. Sa totoo lang, nung una-una na nagtitinda ako ng mga sticker na ganito, 50 pesos lang isang print ko ng ganito. Pero napapansin ko hindi siya worth it at wala akong minimum orders nun. At napansin ko talaga parang nakakapagod, tapos parang wala akong tinutubo. Sa una, pansin ko medyo okay lang siya, pero kapag dumadami na yung customer mo, medyo nakakairita na rin. Parang mapapansin mo talaga ang konti ng tubo mo. Kaya naman, 75 na yung singil ko dito. And I found out sa mga tropa ko na nagpapaprint, dun daw sa dati nilang pinapaprintan, 100 pesos pa yung singil. Kaya naman naghahanap sila ng mura na nakita nila yung quality ng print ng sticker ko. Mas maganda pa daw at mura, 75 pesos lang. And nakita ko rin sa mga pinapaprintan nila dati, QWAF yung gamit. Nakukompare ko kasi. Hindi naman masama gumamit ng QWAF. Sa totoo lang okay din naman yung QWAF na vinyl sticker. And sa totoo lang okay din naman tong Yopsun na brand na sticker. Nasa sa inyo lang talaga yan. Kasi may mga pros and cons yan, lalong-lalo na. Etong pinaka Yopsun, ang kapal niyan, mga tropa. Nung pinaka backing niyan, ang kapal. Although if i-fill mo naman yan, tatanggalin mo naman yan, pero medyo mahihirapan pa rin yan yung pinaka cutter mo. Yung mga cameo or kui sapagkat lalong-lalo na kung ida-die cut mo, 'di ba? Ang kapal kasi nito. Pero kung iTech yung gamit mo, hindi mahihirapan yung pinaka blade ng cutter mo, 'di ba? Ang bilis lang niyang i-cut. Yun talaga yung kinagandahan kung bakit nag-i-stay pa rin ako kahit na mahal etong iTech, and minsan may batch talaga na hindi siya madikit. Ang ginagawa ko, may technique kapag ilalaminate mo, medyo paiinitan mo muna yung pinaka-laminating machine mo para kahit papano mag-activate yung pinaka-adhesive niya sa likod. Yung mga adhesive kasi na yan, natutulog-tulog yan. So painitan mo lang siya ng konti habang ilalaminate mo, 'di ba? Which is ang ginagawa ko nga ganito. Ikuwento ko sa inyo, mabilisan lang. Bago nyo i-cold laminate yung pinaka-sticker ninyo, i-turn on nyo muna sa hot laminating yung pinaka-laminating machine ninyo hanggang 120 degree. And mga after 5 minutes, patayin mo na siya. Yung tipong kayang-kaya ng malaminate ng cold, 'di ba? Halimbawa, medyo mainit-init pa kahit papano, pero hindi ganun kainitan yung pinaka-laminating machine niyo. Tapos i-cold laminate niyo na 'to. Sa susunod, bibili ako ng pang-temperature, yung binabarel-barel, para malaman niyo yung eksaktong init. Kasi nasira yung pinaka-thermometer ko. Yung infrared lang, yung binabarel lang, para malaman niyo yung pinaka-init. So, ayun yung diskarte ko. Kaya iTech pa rin ako, nagdagdag lang ako ng pinaka-price. Kasi dati, around 65 or 70 yung singil ko, ganyan, and nag-add ako ng 5 piso. So, ayun, and sana nakatulong etong vlogs natin na to. Eto pa mga tropo, may mga issue sa mga Yopsun, 'di ba? Ayan umaangat siya.
although okay naman siya para sa mga hindi masiselan and lalong-lalo na kung mababa lang yung singil ninyo and syempre yung expectation din ninyo kung mababa lang din, mag-stay kayo sa mga murang ganyan. Lalong-lalo na kung yung mga target naman na customer ninyo mga student lang, 'di ba? Yung mga bata pa. Ako kasi medyo maaarte na yung mga customer ko. Syempre mga kapwa vloggers ko rin yan, lalo na sa mga moto vlogging and syempre sa mga clothing. Yan yung mga usual na customer ko sa mga clothing nila. At kung nakikita ninyo itong sticker na to, sa clothing business ng tropa ko to at sa Crazy Jerks mga tropa ko. And ayun, sana nakatulong tong content natin na to. Again, kung hindi naman masiselan yung mga customer mo, lalong-lalo na kung nasa school ka or student, yung mga target mo, okay na yung mga mumurahin na yan. Kasi mura rin naman yung singil mo dyan at kahit papano, at syempre tutubo ka ng malaki, okay na yan. Huwag na kayong masyadong mag-i-tech kung ganun lang yung mga customer ninyo. Pero kung maaarte, kailangan nyo talagang maghanap ng mga quality na vinyl sticker. Ako mga tropa, kung meron pang bagong brand na lilitaw na vinyl sticker, susubukan ko pa rin siya kung meron akong ipapalit dito sa iTech. Pero so far, eto pa rin talaga yung iTech ang nakikita kong wala nang iba pang tatalo sa ngayon ha. Marami pa akong naka-line up na susubukan na vinyl sticker. Nandyan yung Be Happy and kung ano pa. Comment nyo dyan sa ating comment section yung mga brand na nakikita ninyo na bago para masubukan natin. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Sa mga gusto mag-avail pala ng mga templates natin ha, message lang kayo. At dito na muna natin tapusin yung content natin para sa ngayong araw na to. Yopsoon versus iTech. iTech pa rin talaga tayo, 100%. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa